na mga tagapak. Pagpalain mo rin po ang aming mga kapatiran na dumadalo sa pamamagitan ng Zoom at pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat sa ibinibigay mo sa aming opportunity na kami ay makapagtipon-tipon tuwing araw ng linggo upang sama-sama kaming magpuri sa iyo. Sumamba, magpasalamat, manalangin at makinig ng mga instructions mo buhat sa iyong mga salita. Salamat po at mayroon kaming malayang bansa at salamat din, Panginoon, na kami ay walang anumang pinangangambahan sa aming pong katayuan at kami ay malayang nakakapagtipon katulad nito. Salamat, O Diyos, na mayroon kaming komportabling lugar na kung saan kami po ay nakakapagtipon upang ikaw ay aming sambahin at pakinggan ng iyong mga instruction sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Tayo po ay nasa Exodus chapter 29 at ikalawang bahagi na po ito ng ating pag-aaral sa chapter 29. So let me begin again from verse 1, which we have already taken up. At ang natalakay lang ho natin last Sunday ay verses 1 to 4 and I expounded a little bit on verse 4. Verse 1 says, "Here is what you are to do to consecrate them for ministry to me in the office of Kohen. Take one young bull and 2 rams without defect." So the background po rito, tapos na yung tabernacle at kailangan na pong gamitin ito. Pero bago gamitin, kailangan i-consecrate or i-dedicate ang temple o ang tabernacle at ganun din po si Aaron bilang high priest at yung kanyang 4 na anak bilang mga regular priest. So bago gamitin yung tabernacle, kailangang i-dedicate. Bago gumanap si Aaron bilang high priest at yung kanyang 4 na anak, kailangan sila ay i-dedicate. So ang sabi diyan, take one young bull and 2 rams without defect. Mamaya po ay ipapaliwanag ko kung ano ang significance nung young bull at nung 2 rams na yan. Ano pa po ang pinadadala sa kanila? Also matzah. Ang matzah po is a Hebrew word para po sa unleavened bread. Uri ng tinapay na hindi ginamitan ng pangpaalsa. And during that time, ang ginagamit po nilang pangpaalsa ay yeast. Wala pa po sila nung katulad natin ngayon na may mga baking powder na tayo, pero sila po ay yeast ang ginagamit. No? Matzah cakes mixed with olive oil and matzah wafers spread with oil, all made from fine wheat flour. So siguro po sa pagdating natin sa Leviticus, maiintindihan ho natin doon in details kung bakit matzah cakes mixed with olive oil and bakit matzah wafers spread with oil. So meron pong mga significance lahat yan. But we will come to that the moment we reach Leviticus. All made from fine wheat flour. Put them together in a basket and present them in the basket along with the bull and the 2 rams. Bring Aaron and his sons to the entrance of the tent of meeting and wash them with water. So if you can still picture out in your mind, yung pong tabernacle nila, doon po sa bago pumasok ay nandoon yung laver na hugasan ng kamay at hugasan ng paa. And katabi din po nun yung brazen altar. Nandoon naman, doon sinasacrifice yung mga animals. So dito po tayo tumigil. And last Sunday, ay binigyan ko po ng emphasis yung verse 33 in particular about the communion. No? Nagbigay po ako ng konting lesson on the communion and dadaanan din po natin a little bit. No? And then tapos so, dito tayo nag-focus.
Kasi bakit hinugasan ng kamay at paa si Aaron tsaka yung apat niyang anak ni Moses? Now, please understand that during this time, wala pa pong priesthood ang Israel. Wala pa silang high priest at wala pang established na priesthood para maglingkod doon sa templo or doon sa tabernacle. Kaya si Moses bilang pinakamataas na leader ng Israel, siya ang lahat ng gumaganap nito. Siya yung magde-dedicate, siya yung maghuhugas ng paa ni Aaron at saka yung apat niyang anak. Siya ang lahat ng gumagawa nito because wala pang established na priesthood. No? Because pagkatapos po niyan, yung mga priest na ang gumagawa nun. And one thing that we have to understand also, ito pong washing of feet and washing of hands na ginawa ni Moses kay Aaron bilang para ma-establish siya as high priest ng Israel, ito po ay ginawa isang beses lang. Hindi na po ito inulit. Because ang sumunod na requirements po, sila ay meron ng responsibilidad na maghuhugas lahat sila ng kanilang mga paa at kamay, yung mga priest, bago sila mag-enter doon sa tabernacle para gawin yung kanilang mga duties and responsibilities. Naulit ho ang paghuhugas ng paa at kamay na ito during the time of Jesus Christ, nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. And nakita ho natin na kadalasan ang tinuturo sa atin tungkol dun sa paghuhugas ni Jesus Christ ng paa ng kanyang mga disciples is about humility, pero ang tunay na context po ng bakit hinugasan ni Jesus Christ yung paa ng mga disciples niya, dahil ginawa niya lang yung kung ano yung ginawa ni Moses kay Aaron at doon sa mga anak niya para i-prepare sila sa kanilang paglilingkod bilang priest. So, in-establish yung priesthood. Kaya, si Jesus Christ naman, nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples, hindi po primarily to teach them humility, kundi upang italaga na sila sa spiritual priesthood. Kaya lahat po ng mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tinagurian na po silang mga royal priesthood. Kaya sabi po doon sa 1 Peter chapter 2, therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. If you have tasted the kindness of the Lord, and coming to him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God, you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. In 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. For you once were not a people, but now you are the people of God. You had not received mercy, but now you have received mercy. So, kaya po, ang bawat mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay sila po ay mga priest, no? Kabilang na sila sa priesthood ng ating Panginoong Diyos. And kung si Moses, or rather kung si Aaron at yung kanyang apat na anak, nang sila'y itinalaga bilang high priest and regular priest, meron silang tungkuling dapat gampanan doon po sa templo, tungkulin para sa Diyos at tungkulin sa mga tao para sila ay magsilbi. Nangangahulugan po, mga kapatid, bilang tayo na mananampalataya, nakabilang na sa priesthood ng Diyos, lahat po tayo ay merong tungkulin na dapat gampanan. Bawat isa ho sa atin, meron tayong tungkuling dapat gampanan, tungkulin unang-una sa Diyos, tungkulin sa ating pong mga kapatiran, tungkulin sa mga tao na wala pa kay Kristo. So ikaw at ako
as an individual. We cannot just remain doing nothing in church. No, we cannot remain doing nothing, just attending. No, Sunday after Sunday, Sunday after Sunday, just attending. We cannot remain that way. Because according to the scriptures, tayo pong lahat ay kabilang sa priesthood. And bilang priest, no, alisin natin sa isip natin yung mindset natin na ang priest ay yung pare na nasa simbahan na nagko-conduct ng misa. No, minsan nahihirapan tayong umalis doon kasi doon tayo nanggaling Kaya kapag sinabing pare, sila lang yan yung nagmimisa. Or pastor, sila lang yan yung nagpipreach. Pero ang katotohanan po, lahat tayo, we belong to the priesthood. Noon, nung panahon nila, ang kabilang lang ho sa priesthood, yung nasa tribe ni Levi. Yung ibang tribes, wala silang responsibility as doon po sa temple. No? Pero if you belong to the priesthood of God, meron kang responsibilidad doon sa templo. But now, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, ang in-establish niya is the priesthood, spiritual priesthood. So everyone na tiwala at naglagak ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa Panginoong Jesucristo, kumbaga po, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesus at ibinibilang niya ang sarili niya na siya ay born-again Christian, then you belong to the priesthood of God. As such, if you belong to the priesthood of God, you have the responsibility to God, you have the responsibility to your brothers and sisters, you have the responsibility to your fellow man. Meron pong kaakibat na responsibilidad yon. Hindi pwedeng wala. No? Kaya tayo po'y mag-isip-isip na kung kine-claim natin na tayo ay born-again believers, then meron po tayong tungkuling dapat gampanan. Tungkulin sa Diyos, tungkulin sa ating kapatiran, tungkulin sa ating kapwa. And saliksikin natin yon, no? Tanungin natin ang Diyos, Lord, ano ba ang pinapagawa mo sa akin? Ito, ang pinakamadaling sagot po dyan, ito Kasi kayo ang mas nakakaalam kung anong gift meron kayo. Example po, kung ang alam mo meron kang gift in teaching, well, most likely, tinatawag ka ng Diyos sa pagtuturo. Then, start your way papunta doon sa kung paano ka makakapagturo. No, kunyari po sa church or wherever, no, na sa gawain ng Diyos. Now, kung ang sarili mo, alam mo, ang gift mo is music. Kunyari po, pag nadinig mo yung nota, alam mo yung do. At ang pagkakaiba sa re. No? Alam mo yung pagkakaiba na napapakinggan mo. Kasi ako po, kung ako tatanungin nyo, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sa akin pare-parehas. So, ibig sabihin, wala akong gift sa music. Ang tenga ko po, hindi ganong katalas kapag nakadinig ako ng tunog. Kapag nadinig ko yung do at yung re, parehas lang sa akin yun. Pero I can say na the Lord gifted me in teaching because I can organize my thoughts, I can deliver it in words. So, that's my gift. So, kaya ang akin po, dito ako tinawag ni Lord and I have to find my way kung paano ako makakapag-minister sa area ng teaching. Now, kung hindi ka kikilos, hindi ka naman kakadad ka rin ng Diyos para magturo ka. Ikaw ang magdi-decide niyan for yourself. At ipapaalam din ng Diyos sa iyo kung ano ang gift mo. Kunyari, may gift ka in administration, baka doon ka tinatawag ni Lord para maglingkod. But for sure, my brothers and sisters, walang isa man dito sa atin na walang gift. Lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos ng kakayahan
At ang kakayahan na ito ay binigay ng Diyos upang gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya, sa paglilingkod sa ating mga kapatiran, sa paglilingkod sa ating kapwa. And of course, kasama po doon ang ating pamilya. Kaya alamin mo sa sarili mo, ano ba ang gift ko? No? Alam mo, ano ang gift ko? Bakit doon ako tinatawag ng Panginoon? Pinakamadaling paraan po yan para malaman nyo kung ano ang gift ninyo. Or rather, kung ano ang pwede nyong ipaglingkod sa Panginoon. No? Siyempre, hindi naman po pwede lahat manganganta. No? Hindi man lahat pwede manunugtog. Hindi man lahat pwede pastor. So, may iba-ibang gift po ang ibinigay ang Diyos sa atin para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Remember, ang bayang Israel from the land of slavery in Egypt, inalis sila ng Panginoon doon na ang primary reason ng Diyos upang sila ay makasamba at makapaglingkod sa Diyos. In the same manner, ikaw at ako na makasalanan, inalis tayo ng Diyos doon sa makasalanan na yun sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo upang sumamba sa Kanya at maglingkod sa Kanya. The same ang principle po. Kaya hanapin niyo po kung saan kayo pwedeng maglingkod. Kayo po nakakaalam niyan kung ano yung gift na meron kayo. And don't be afraid, no? Don't hold back. Maglingkod po tayo. In Exodus 29, moving on to the communion topic, ang sabi po doon sa verse 31, take the ram of consecration, o yung ram na ide-dedicate, and boil its meat in a holy place. Aaron and his sons will eat the ram's meat and the bread in the basket at the entrance to the tent of meeting. They are to eat the things with which atonement was made for them. Ito po yung binigyan ko ng emphasis. No? Kinain nila yung pong inihandog para sa ikatutubos at ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. To inaugurate and consecrate them. No one else may eat this food because it is holy. Question, mga kapatid. Bakit pinakain? Bakit ito pinakain? And to memorialize it, yung ginawa na ito, ano po ang ginawa natin? Every first Sunday of the month, nagko-communion tayo. Tama? And in our communion, ano pong ginagawa natin dun sa body of Christ as symbolized by the bread? Ano po ginagawa natin? Kinakain natin. As if, nung time na yon, yun po yung ginawa nila. Pinakain yung ram na inoffer para po for the atonement of their sins. But the question is, bakit ho pinakain? And bakit tayo pag nagko-communion, kinakain natin? Dahil ba sinabi ni Paul, take, eat, this is my body? Or sinabi ni Jesus Christ, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do it in remembrance of me. Pero what is the real meaning? Bakit pinapakain? Bakit ito pinapakain? Pagka kinain niyo po ang isang bagay, ano ang nangyayari? Ano po ang nangyayari kapag kinain natin ang isang bagay? Ayun, may nadinig po ako doon. No, nagiging part siya ng iyong katawan. Nagiging bahagi siya ng iyong katawan. So, kaya nung kinain po nila ito, yung hayop na nagbigay ng atonement sa kanila, nagkaroon po ito ng part sa kanila. Naging bahagi na nila yung kinain nilang hayop. No? So in the same way, symbolically, nung kinain po natin yung bread representing the body of Christ, si Jesus Christ po ay naging part ng buhay natin. Naging bahagi siya ng buhay natin. Although, of course, kay Jesus Christ, more on symbolic na ito. Hindi naman totoong nagiging katawan ni Kristo yun at kinakain natin. No, yung po ay sumisimbolo ng katawan ni Jesus
na kinakain natin, and the moment na kinain natin, nagiging part na siya ng ating katawan. Nagiging bahagi na siya ng ating buhay. So every time we partake of the one who atoned for our sins, which is Jesus Christ, we are always commemorating na si Jesus Christ ay naging part ng ating buhay. Okay? So yun po yun. Kaya ito ay ipinagawa sa kanila. Punta na tayo doon sa naiwan nating mga verses. Verse 5. So natalakay na po natin yung verses 1 to 4. And then yung pong in particular verse 33. Naintindihan na po natin yung pagiging priesthood. Naintindihan na po natin yung kumbaga yung pong communion na ginagawa natin. Na ito pala, sa Old Testament nandun na. Ginawa pala ito ni Moses. Kaya pala si Jesus Christ ay tinaguriang the second Moses. Pagpapansinin niyo po, halos lahat ng ginawa ni Moses, dinuplicate ni Jesus Christ. No? If you are very observant in the Word of God, makikita niyo po na halos lahat ng ginawa ni Moses was duplicated by Jesus Christ. Kasi si Moses po is just a shadow of the real things to come. And that real thing is the Lord Jesus Christ. So everything na ginawa ni Moses na yon are all prophetic in nature, pointing towards Jesus Christ. Kaya po talagang you will never ever understand kung ano yung ginawa at mga ginawa ni Jesus Christ without understanding the premise of it in the Old Testament. Kaya that's the beauty of understanding the Old Testament, kasi po now you understand why Jesus Christ is doing it. Kaya kita nyo po, yung paghuhugas ni Jesus Christ ng paa sa mga disciples, the common interpretation is nagturo ng humility si Jesus Christ. Kasi hindi natin naiintindihan, sa Old Testament pala, during that time, si Moses ginawa yon kasi ini-institutionalize niya ang priesthood. Now, yung paghuhugas ngayon ng paa ni Jesus Christ ngayon, nagkaroon ng deeper meaning sa atin, na yung pala, spiritually speaking, nag-i-institutionalize siya ng priesthood dahil yun ang ginawa ni Moses during his time. So now, it's not about humility per se, but it's about institutionalizing the priesthood of God. Kaya ka tinawag na you are a chosen generation, a holy nation, a royal priesthood. Ano pong sinabi doon? Anong gagawin mo? To proclaim the excellencies of Him. Which means meron kang responsibilidad ngayon na dapat gawin yon. Naintindihan mo na ngayon kung bakit sinabi ni Peter yon, na ikaw ay royal priesthood. Di ba? So, yun po. Kaya mahalagang naiintindihan natin kung ano yung ginawa in the Old Testament so that makita natin kung ano ang relevance nun dun sa New Testament at paano ito nag-a-apply sa atin ngayon. Now, moving on to verse 5 ng Exodus 29, sabi ng Diyos kay Moses, take the garments and put on Aaron the tunic. So, ngayon, alam na natin yung garments na tinutukoy. Di ba? Ito po yung siya ay merong ipod, merong breastplate, merong pang tunic, and then merong may ipod, may breastplate, no? So alam na natin, merong sas, meron siyang meron siyang headgear, no? May turban siya. Alam na natin kung ano yung description noon at ano ang mga significance noon nung sinuot na yon kay Aaron. Sabi diyan, take the garments and put on Aaron the tunic, the robe for the ritual vest, the vest itself, and the breastplate. Fasten the vest on him with its belt. Put the turban on his head and attach the holy ornament to the turban. Then take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons, put tunics on them. Wrap sashes around them, Aaron and his sons, and put the headgear on their heads. The office of Kohen is to be theirs by a permanent regulation.
Thus you will consecrate Aaron and his sons. What's the significance of this? What does it symbolizes po? So, hinubad ni Aaron yung kanyang lumang kasuotan, tapos siya ay dinamitan na noong kanyang priestly garments. And ganun din yung ginawa dun sa apat na anak. Although dun sa apat na anak ni Aaron, hindi ganoong ka-elaborate. No? Wala sila nung breastplate. Wala sila nung ipod. No? Meron lang po sila nung tunic. And then pagkatapos nun, meron lang sash. And then may headgear sila. What does it symbolizes po? The old clothes na suot-suot nila symbolizes yung luma nilang pagkatao. Yung lumang kung sino sila. Ordinary citizen. Okay? Nung sinuotan na po sila ng mga priestly garments na yon, that symbolizes na sila ay bagong tao na. So everything here is prophetic, mga kapatid. Parang tayo rin po, di ba? Tayo ay hinubaran na sa ating mga kasalanan at sinuotan na tayo ng bago nating pagkatao nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. So the old clothes ni Aaron at ng mga anak niya, yung po ay represents yung kanilang lumang kung sino sila noon. At yung pong priestly garments represents na bago na kayo ngayon. Kayo ay mga lingkod na ng Diyos, magsisilbi sa templo. Kaya napaka-symbolic po nun, nung isinuot na yun sa kanila. Okay? At napaka-elaborate nun. Na-discuss na natin yun kung gaano ka-elaborate yung mga isinuot na yon. Dahil ang paglilingkuran nila ay ang Diyos. Pero hindi pa rin sapat ang lahat ng yon. Kailangan i-consecrate si Aaron, kailangan i-dedicate, no? Other term for consecrate, i-dedicate si Aaron at i-dedicate yung kanyang mga anak. And at the same time, i-dedicate yung templo. I-dedicate yung brazen altar at i-dedicate po yung mismong tabernacle. Bigyan ko lang ho ng emphasis sandali yung mga kapatid. Ayaw lumipat. Ay, sorry. Yan. Sabi doon sa verse 7, then take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Now, yung pong anointing oil na ito ay galing ito sa olive fruit. Kumbaga, olive oil ito. Pero yung olive oil po na ito, kasi may tatlong process ng extraction ng olive oil. And this must be done manually. Hindi po ito by machine. Well, obviously, wala naman kasi silang makina po ng mga panahon na yon. Now, yung una po, yung pinaka-fruit ng olive, o yung mismong olive, iga-grind po yon manually. May gilingang bato at iga-grind yon. Yung unang katas ng oil, yun po ang ginagamit para sa pag-anoint ng hari. At yun ang ginagamit doon sa templo. Wala pong ibang paggagamitan yon. Hindi mo pwedeng ipamprito ng tilapia yon. Walang ibang paggagamitan yon. Yun lang ang gamit nun. Yung second extraction, yun po ang ginagamit sa panluto. Okay? Yung third extraction, yun ang ginagamit para sa mga lampara nila sa pag-iilaw. So kaya hanggang tatlong extraction ng oil yon. So the first one, yung purong-puro, no, na hindi ho nainitan yan kasi manual na ginrind yan at pinakatas, yun lang ang pwede mong gamitin sa pag-anoint ng hari at sa pag-anoint ng priest at yung ginagamit po doon sa menorah. Yun ang ginagamit na oil sa menorah dahil yun lang ang pwedeng gamitin sa temple or sa tabernacle. Then yung pangalawang in-extract para po yun sa pagkain, panluto nila. Yung pangatlong in-extract para dun sa kanilang mga ilawan. Okay? Yung ginamit po dito kay Aaron ay yung unang in-extract. Now, paano sila ina-anoint noon? No? Tayo, pag in-anoint, meron nga po pala akong olive oil na nakalagay doon, anointing oil. Straight from Israel.
Ano, nasa akin po meron ganyang kataas yung bote. Yun po yung gagamitin ko dun sa anointing natin sa December 10. No, diyan po sa rededication kasi magkakaroon tayo ng Hanukkah, the Festival of Lights, and the lighting of the menorah. At pagkatapos po, i-anoint yung mga leaders and workers. Yung po yung oil na gagamitin ko. Straight from Israel. No? So, kaya lang hindi ko alam kung yung po ay pangatlo o panguna o pangalawa. Kasi po, yung unang in-extract, hindi mo pwedeng gamitin kahit saan yun eh. Pang-anoint lang ng hari yon at saka pang-anoint para sa templo lang. Yung pangalawa po, panluto. Yung pangatlo, pang-ilaw. Hindi ko alam kung yung nasa akin, panluto. Kaya yun ang i-anoint ko sa inyo. No? Yung panluto. Hindi ko po alam. Pero nakalagay kasi anointing oil straight from Israel. Uwi-uwi ho sa atin ng mga kapatid natin na galing mismo ng Israel. So yun po yung gagamitin ko doon sa December 10. Paano ba sila ina-anoint noon? Paano ina-anoint? Alam niyo po kung paano? So katulad po ng ginawa ni Moses, ang ginawa niya, yung hawak niyang oil, ibinuhos niya po yun sa ulo. Ibinuhos hindi ipinahid. Binuhos po yung punyan from right to left. Bakit right to left? Kasi pag tiningnan nyo ang orientation po ng ating mundo, ang nasa right natin ng east. Tama? Nasa north nasa taas natin north, nasa baba south, nandito ang west sa kaliwa. Kaya ang ano po noon is right to left. So kung ito yung ulo ni Moses, ni Aaron, from right, ito pala right. From right to left, binubusong ganun yon. Tapos from back to front. Kaya yung pong oil na yon, ano po yun, dumadaloy po yun sa buong ulo ni Aaron hanggang dito sa kanyang robe, hanggang umabot po yun doon sa kanyang paa. Ganoon. So pakinggan nyo maigi Kung picturein nyo maigi kung ano ang nangyayari kay Aaron at saka doon sa apat niyang anak during the anointing. So yung anointing po yun is again prophetic in symbol. Bakit? Kasi it is on the sign of a cross. From right to left, from back to front. Bakit right? Kasi ang right is nasa east. Di ba? Ang Garden of Eden was placed in the eastward orientation. Nung itinayo po ang tabernacle, ang kanilang facing east, ang pinaka-holy of holies. So kaya po, ang Diyos, importante sa kanya ang eastern part ng mundo. Kaya diyan siya nanggagaling. No, laging east. So tumatagas na po yung oil na yan nasa katawan nila. So hindi po sila pinahiran lang, no, kundi binuhos talaga 'yon. Now, let's move on. Bring the young bull to the front of the tent of meeting. Aaron and his sons are to lay their hands on the bull's head. So nandun po yung bull. Ang gagawin po ni Aaron at saka nung apat niyang anak, yung kanilang mga kamay ipapatong nila dun sa bull. Ano po ang sinisimbolize now? Nito, ito yung principle ng substitution. So yung bull ay naging substitute para sa kanila. Kumbaga po, parang si Jesus Christ, siya yung naging substitute natin na imbis tayo ang paparusahan, si Jesus Christ ang naparusahan. Imbis na tayo ang papatayin, si Jesus Christ ang namatay para sa atin. Imbis na si Aaron at yung apat na anak niya ang mamamatay, ang namatay para sa kanila ay ang bull. Kaya yung kasalanang bitbit nila, tinransfer na nila ito doon sa bull. And that is the principle of substitution. Kaya sa atin po, si Jesus Christ became our substitute. Imbis na tayo ang mapako dun sa krus at tayo ang mamatay, si Jesus Christ ang kumuha ng role na yon. That's the principle of substitution. Verse 11, and you are to slaughter the bull in the presence of Adonai at that entrance to the tent of meeting. Papatay nila yon. By the way, mga kapatid, ito pong pag-i-slaughter nila ng bull, meron pong ni-require ang Diyos dito na sa pagde-dedicate nila ng temple, ang i-offer nila is the red heifer. Ano po yung red heifer? Narinig nyo na ba yan?
Yung red heifer. Yung red heifer po, isang uri ng bull na siya po ay female dapat. At dapat to yung kanyang balahibo ay kulay pula. Madalit salita, baka na kulay pula. At sa buong kasaysayan, buhat nung ito po ay gawin ni Aaron at saka ni Moses at ng mga anak ni Aaron, sa kasaysayan po ay siyam pa lang na red heifer ang nai-offer sa temple. Ngayon, sang-ayon po sa mga bali-balita ko, sa aking mga bubuit, ang sabi po, meron na daw inaalagaan na red heifer ngayon. Saan nila gagamitin yon? Kasi pag natayo ang third temple, kailangan red heifer ang gagamitin nila para i-consecrate at i-dedicate ulit ang temple. Hindi pwedeng ibang baka. Kailangan red heifer. Now, yung red heifer po, mga kapatid, kailangan, ang requirement po nila, kailangan yung red heifer, walang kahit isang balahibo doon na ibang kulay. Kaya meron na daw po mga inalagaan sa US, yung mga Hudyo sa US nag-alaga nito, kaya lang hindi pumapasa sa sa criteria. Kasi may nasisingit na ibang kulay na isang balahibo. Ang bira, hindi ko alam kung paano nila ine-inspection yon. At dapat hindi pa siya nalagyan ng pamatok. Now, paano nila malalaman kung nalagyan na ng pamatok? Tinitingnan ho nila yung balahibo kung nagbago ang orientation. Ibig sabihin, pagka nag-iba orientation niya, napatungan na ng ng pamatok. Nung yoke, nalagyan na siya ng yoke. Nagamit na siya. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Now, yan po ang gagamitin para i-dedicate yung third temple. Kasi kahit maitayo ang third temple, hanggat hindi po siya nako-consecrate using the red heifer, they cannot use the temple. They cannot use the temple. Kaya kung gusto niyo malaman kung kailan babalik ang Panginoon, subaybayan niyo po yung red heifer. Kasi pag available na yan, ibig sabihin po may pag-aalayan na sa Kanya. At kapag nangyari po yan, talagang pabalik na ang Panginoong Hesus. So subaybayan niyo po yan. Kanina doon sa pag-aaral namin, doon po sa 7 Feasts of the Lord, no? Based on the calendar ng mga Hudyo, ang Panginoong Diyos ay babalik on the fall season. Ano ang fall season sa kanila? Sa agricultural calendar ng mga Hudyo, this is between September and October. Kaya po, kaya sabi ng scripture sa atin, we can know the season kung kailan babalik ang Diyos, but we cannot know yung exact date nito. Pero, since ang season is fall season, that is between September and October. Kaya mga kapatid, I can tell you, based on the Hebrew calendar, Jesus Christ will come back on the fall season, which is September and October. Kaya hindi siya babalik ng February. It is September and October. Kung anong date, hindi ko alam. Kung anong araw, anong oras, hindi ko alam. But I can know the season. Because it is in the scripture. It is in the scripture, based on the Hebrew calendar. So, now, para saan po yung bull? Sabi doon sa verse 10, bring the young bull to the front of the tent of meeting. Aaron and his sons are to lay their hands on the bull's head. I explained that already, kung bakit nila ginagawa yon, no? And you are to slaughter the bull in the presence of Adonai at the entrance to the tent of meeting. Tandaan nyo, hindi pa sila pumapasok doon sa, sa tabernacle. Nasa labas pa lang sila. Take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar. Do you remember the brazen altar? Kung saan po nila sinasacrifice yung animals? Di ba may 4 na horns na kung saan doon nila tinatali yung hayop na papatayin nila? No? Sabi diyan, take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar with your finger. Pour out all the rest of the blood at the base of the altar. The altar na sinasabi dito is the brazen altar outside of the tabernacle. Bakit ginagawa yon? Because you cannot use the brazen altar unless it is consecrated. And the way to consecrate the brazen altar is to pour blood
na galing dun sa bull. Okay? Bakit ho blood? Because life is in the blood. Yun ang requirement ng Diyos. Yun ang pamamaraan ng Diyos. Kaya dito po, yung yugtong ito, pagkatapos ipatong ni Aaron at ng kanyang 4 na anak yung kanilang kamay, doon sa bull, bilang yung bull ay substitute para yung kasalanan nila na transfer doon, pinatay yung bull, tapos yung 4 na horns doon sa brazen altar, pinahid yung dugo nila, tapos yung natira po, ibinuhos doon sa base ng brazen altar. Because dinededicate, kino-consecrate nila yung brazen altar na yon dahil yung susunod na mga offering nila doon na susunugin. Ready to use na siya, kumbaga, kasi na-consecrate na siya, na-dedicate na siya. Take all the fat that covers the inner organs, the covering of the liver and the 2 kidneys with their fat, and offer them up in smoke on the altar. Number 1, question, bakit bull? Kasi po, during their time, ang bull ang pinakamahal na hayop. Kaya huwag ka mag-o-offer ng hindi, kumbaga, ng pinagtiran mo lang sa Diyos. Ang i-offer mo ay yung pinaka-best. Kaya bull ang in-offer nila. Bakit ho fat? Bakit yung taba? Kasi ihiwalay nila yung mga laman loob eh. Kukunin nila yung taba ng laman loob. Yun ang susunugin doon sa brazen altar. Bakit po yun? Bakit fat? Kasi during that time, ang pinakamahal na parte dun sa hayop, yung taba ng laman loob. So anong point to? Anong point? Kung ano ang pinakamainam, pinakamahal, pinakamaganda, yun ang i-offer mo sa Diyos. And during their time, ang pinakamahal na hayop, bull. Ang pinakamahal na parte sa bull, yung fat. Kaya yun po ang ino-offer nila. Okay? So take all the fat that covers the inner organs, the covering of the liver and the 2 kidneys with their fat, and offer them up in smoke on the altar. But the bull's flesh, skin, and dung, yung dumi, no? You are to destroy by fire outside the camp. It is a sin offering. Yung matitira dun sa bull, wag doon sa may altar nyo gagawin. Outside the camp. Ilalabas nyong lahat yun. Doon nyo susunugin yon. And that will be your sin offering. Take one of the rams. Aaron and his sons are to lay their hands on the ram's head. Natatandaan niyo yung kanina? No? Na mayroong isang bull at mayroong 2 ram. Kunin mo yung ram, patayin, at ano ang gagawin daw po? No? Take one of the rams, Aaron and his sons are to lay their hands on the ram's head. Kung ano yung ginawa nila dun sa bull, gagawin nila dun sa ram. And then ipapatong nila ang kamay nun doon, again, symbolizing na yung kanilang mga kasalanan is being transferred to the ram, and the ram became the substitute for them. Okay? And you are to slaughter the ram, take its blood, and splash it on all sides of the altar. So the bull and the ram, i-splash yun doon. Again, para po i-dedicate yung altar. Quarter the ram, hatiin mo sa 4 na bahagi, wash the inner organs and the lower parts of the legs, and put them with the quarters and the head. Then offer up the whole ram in smoke on the altar. It is a burnt offering for Adonai, a pleasing aroma, an offering made to Adonai by fire. Take the other ram, Aaron and his sons are to lay their hands on the ram's head, yung pangalawang ram, ganun ulit. Ta-transfer nila yung kasalanan nila doon, tatanggapin ng ram yun as a substitute. Verse 20, and you are to slaughter the ram. Take some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear. So kukunin mo yung dugo ng ram, ipahid mo dun sa kanang tenga ni Aaron. Bakit kanan? Hindi ba pwedeng kaliwa? Bakit kanan? Because ang kanan po is, of course, laging yan yung symbol ng authority, yan yung pinaka-the best. Again, sa tinitingnan natin dito sa panahon nila, ha? Okay? So, ganyan nila tinitingnan yon. Take some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear, on the lobes of his sons' right ears, on the thumbs of their right hands, no?
and on the big toes of their right feet. Take the rest of the blood and splash it on all sides of the altar. Na-imagine niyo po ba si Aaron tsaka yung kanyang 4 na anak? Punong-puno ng langis at punong-puno ng dugo. No, malangis na, madugo pa. Okay? Na-imagine nyo ba? Kasi yung oil po na yun, ibinuhos yun, right to left, back to front. And then tapos, nilagyan sila ng mga dugo-dugo sa kanilang tenga, sa kanilang daliri, sa kanilang mga daliri sa paa. Pinahid sa kanila yon. And then tapos, inisplash ulit dun sa altar. Ano pa? Tingnan nyo po. Then take some of the blood that is on the altar and some of the anointing oil and sprinkle it on Aaron and his clothing and on his sons and the clothing of his sons with him, so that he and his clothing will be consecrated, and with him his sons and his sons' clothing. Di pinahira na sila ng mga dugo-dugo, binuhusan na ng langis, tapos so winisikan pa ng winisikan ng dugo. So napipicture niyo ba anong itsura ni Aaron at saka nung 4 na anak niya? No? Duguan at mamantika. Diba? Punong-puno ng mantika, punong-puno ng dugo ang kanilang buong kata. That's how they were consecrated to the Lord. And of course, we know already what symbolizes the oil. Di ba? Kailan ho nangyari yan sa atin? During the time of Pentecost. Di ba? Nung pinor out na ng Diyos ang kanyang Holy Spirit. So that symbolizes the pouring of the Holy Spirit. And of course, the blood of Jesus Christ that was poured on cross of Calvary para po sa paghugas sa ating kasalanan. So ganun po yung ginawa. Initinransfer yung kanyang kasalanan dun sa bull at sa ram. And then pagkatapos po, hinugasan sila ng dugo. At tapos sila po ay inanoint ng oil. Prophetic lahat po yun. Yung oil symbolizes the Holy Spirit and the blood of Jesus Christ, yung blood ng ram, yung pong kasalanan na itinransfer do sa mga hayop, yun yung kasalanang itinransfer natin kay Jesus Christ. Inakong lahat ng Panginoong Jesucristo yon. So gusto niyo po bang katulad ni Aaron? Magseremonya tayo dito. Kaya lang hindi po olive oil bubuhos ko sa inyo. Minola daw. Minola. Baka ang gamitin natin tutti oil. Yan. Also take the fat from the ram, the fat tail, the fat that covers the inner organs, the 2 kidneys, the fat covering them, and the right thigh, for it is a ram of consecration. Again, alam na natin bakit puro right, no? Along with 1 loaf of bread, 1 cake of oiled bread, and 1 wafer from the basket of matzah, which is before Adonai. And put it all in the hands of Aaron and his sons. They are to wave them as a wave offering in the presence of Adonai. So pagbigay ho sa kanila no, nung bread, igagano nila, ano yun? Ayan. No? Yan. Then take them back and burn them up in smoke on the altar on top of the burnt offering to be a pleasing aroma before Adonai. It is an offering made to Adonai by fire. Take the breast of the ram for Aaron's consecration and wave it as a wave offering. Tingnan naman niya, yung breast ng ram. Before Adonai, it will be your share. So, yung pagkatapos ng gawin ni Aaron yun ang magiging pagkain nila, tsaka ng kanyang mga anak. At sila lang ang pwedeng kumain nun. Hindi ka pwedeng manghingi. Kanila lang yon, no? Dedicated for the priest. Consecrate the breast of the wave offering and the thigh of any contribution that has been waved and raised up, whether from the ram of consecration or from anything else meant for Aaron or his sons. This will belong to Aaron and his sons as their share perpetually due from the people of Israel. It will be a contribution from the people of Israel from their peace offering, their contribution to Adonai. Kaya nga po, ang mga Levites, no, especially yung pong nakadesignate, kasi wala naman pwedeng maglingkod sa templo kundi yung tribe lang ni Levi. Okay? At walang pwedeng maging high priest kundi yung direct descendants lang ni Aaron. At direct descendants ni Aaron doon po sa linya ni Eleazar. Yun lang ang pwedeng maging high priest. Now, kaya sila po, wala silang designation na
kung saan lupain sila. Dahil ang iniutos ng Diyos sa kanila, the moment na na-divide na ni Joshua yung lupain, no, ang mangyayari po doon, yung Levites, bibigyan sila ng siyudad sa bawat bayan, doon sa bawat teritoryo nila, may bayan doon. And hindi sila magtatrabaho dahil ang papakainin sila ng lahat ng mga tribo dahil ang trabaho nila sa templo lang. Wala silang ibang trabaho kundi templo lang. Okay? So yun po yun. Now, the holy garments of Aaron will be used by his sons after him. They will be anointed and consecrated in them. Sad to say, may dalawang anak si Aaron na hindi po pinalad na manahin sa tatay nila yung priesthood. Bakit? Pag-uusapan natin yan kasi meron silang binayolate doon po sa iniutos ng Diyos. Kaya pinaslang sila ng Diyos. No? Mabigat po nung araw. Pag may binayolate ka, patay ka ng patay. Ganon. No? The son who becomes Kohen or priest in his place, who comes into the tent of meeting to serve in the holy place, is to wear them for 7 days. Take the ram of consecration and boil its meat in a holy place. Aaron and his sons will eat the ram's meat and the bread in the basket at the entrance to the tent of meeting. They are to eat the things with which atonement was made for them, to inaugurate and consecrate them. No one else may eat this food because it is holy. If any of the meat for the consecration or any of the bread remains until morning, burn up what remains. It is not to be eaten because it is holy. Carry out all these orders I have given you concerning Aaron and his sons. You are to spend 7 days consecrating them. Each day, offer a young bull as a sin offering besides the other offerings of atonement. Offer the sin offering on the altar as your atonement for it, then anoint it to consecrate it. 7 days you will make atonement on the altar and consecrate it. Thus the altar will be specially holy, and whatever touches the altar will become holy. Now this is what you are to offer on the altar: 2 lambs, a year old, regularly every day. The 1 lamb you are to offer in the morning, and the other lamb at dusk. With the 1 lamb, offer 2 quarts of finely ground flour mixed with 1 quart of oil from pressed olives, along with 1 quart of wine as a drink offering. The other lamb you are to offer at dusk. Do with it as with the morning grain and drink offerings. It will be a pleasing aroma, an offering made to Adonai by fire. Through all your generation, this is to be the regular burnt offerings at the entrance to the tent of meeting before Adonai. There is where I will meet with you to speak with you. There I will meet with the people of Israel, and the place will be consecrated by my glory. Last 3 verses. I will consecrate the tent of meeting and the altar. Likewise, I will consecrate Aaron and his son to serve me in the office of Kohen. Then I will live with the people of Israel and be their God. They will know that I am Adonai their God, who brought them out of the land of Egypt in order to live with them. I am Adonai their God. Mga kapatid, bakit ito pinagagawa lahat ng Diyos ang lahat ng yan sa kanila? Not only that God wants them to worship and serve Him, pero dahil gusto ng Diyos to dwell among them. To dwell among them. Pero hindi po pwedeng mag-dwell ang Diyos sa isang inimbento lang ng tao. Kailangan sa Kanya. So, ang point mga kapatid, from the time of Moses until now, ang gusto ng Diyos, mag-dwell siya sa Kanyang mga tao. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Ano ang ginawa ng Panginoon? Nang si Jesucristo ay namatay sa krus, nabuhay na magmuli, at tayo po ay nilagyan niya, binigkalooban tayo ng pananampalataya at nagtiwala tayo sa Diyos. Nung nagtiwala tayo sa Kanya, ano ang ginawa ng Panginoon? Pinagkaloob ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi po, the Holy Spirit now dwells in us. Now, hindi ho ba kayo natutuwa niyan, mga kapatid? Kasi kung hindi ho ginawa ng Diyos yan, lahat itong dinescribe na ito, at yung tatalakayin pa natin sa Leviticus and Deuteronomy, lahat yon gagawin natin.
Can you imagine po? No? May hila-hila kang baka dito, no? Unga pa ng unga yan, di ba? Tapos magkakatayan tayo ng hayop diyan, magbubuhos tayo ng dugo, all of this. Lahat 'yan na-eliminate because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, napaka-komportable ng pagsamba natin. Napaka-komportable ng paglilingkod natin. We don't need to go through all this process, mga kapatid. When we go to Leviticus, mas maiintindihan po natin ang nature of sin and the nature of grace. Makikita niyo po mga kapatid na napakababaw ng pagkaintindi natin sa grace. Kasi hindi natin naiintindihan ang Leviticus. Pero pag naintindihan natin kung anong Leviticus, maiintindihan natin na napakalalim pala ng grace ng Diyos sa atin. Napakalawak at napakalalim. At doon yung ma-appreciate ng gusto, todo-todo ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. But we will do it slowly, little by little po. Matututunan natin yan. For now, hanggang dito na lamang po. My time is up. Tumayo po tayong lahat. At tayo'y aawit sa Panginoon bago po tayo magsasara sa panalangin. Psalms 118:8, it is better to take the refuge in the Lord than to trust in man. In Christ alone will I glory, true I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome.